everyone. Welcome po sa 26th participant po ng ating ng ating Zoom meeting na to, no? Thank you for everyone. Ayan, so we start na, no? I know na talaga excited na ang bawat isa sa atin. Amazing morning po sa lahat sa 26 million participant, and we know na excited na po ang bawat isa, no, sa lahat na nandito. So type naman po kayo mga mentors if you're excited about our speaker for today. Type naman po, I'm excited. Ayan. So alam natin na kilala po natin ang ating mentors na magsasalita for today, no? Ayan, so ayan, Mentor Wilma, so excited po ang lahat habang nakikinig, may mga ginagawa. So papakilala po natin ang ating mentors, ang ating speaker na magsasalita for this day, no? Ayan, so i-welcome po natin siya with the red carpet. Ayan, so latag po natin yung mga red carpet natin dahil dadaan po ang ating mentors. Ayan, napakaganda ng smile niya. She is a full-time caregiver. Ayan, part-time, ginagawa din po niya si I Am Worldwide na part-time, but I believe she have a full-time heart. Yes po, no? And so dito, no, talagang yung Just For You and Give Me 5 Achiever na siya, no, dito sa ating company. And congratulations po for your 400K income. I believe na tumataas ito every day. Ayan, so we declare that. And this mentor she is a Sapphire Elite Executive. Ayan, so grabe, no? Ang ating napakaganda at sipag na mentor, the founder of Team Knights. Ayan, so grabe, no? Nakikita ko tong mentor na to talagang with a compassion and hard work. And so i-welcome po natin ang ating mentors ang ating mentor and speaker lang na magsasalita for today. Ayan, welcome po kay Mentor Normelin Hawk. Ayan, mentors, the floor is yours. And so, ayan, papanoorin po natin yung kanyang video. Wala pong sound. Minsan, akala natin hindi natin kaya. Nagiging kontento na kasi tayo sa kung ano lang ang meron tayo ngayon. Pero ang dami pa palang possibilities for growth and improvements. Kailangan lang maniwala tayo na kaya natin. At magtiwala na sa lahat ng pinagdadaanan natin, inihahanda lang tayo ni Jehovah God para sa mas magandang buhay. Wala namang nagsabi na madali. Pero pag nagtuloy-tuloy tayo, it will be definitely worth it. Sabi nga sa Galatians chapter 6 verse 9, and let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. I am Normelin Villaroman Haup. I am an agent of hope, and I am worldwide. Ayan, so welcome po natin si Mentor Normelin Hawk. Ayan, so the floor is yours, Mentor. Amazing morning po, Mentor Normelin. Ayan, amazing morning po. Ay, pa-highlight po yung isa, Ms. Ed. Ayan. Amazing morning po everyone, and maraming salamat po sa ating napakagaling na host for tonight, si Mentor Hannah Hazel. Thank you talaga, darling Ments, kasi nag-volunteer po siya sa akin na problema talaga ako kung sino ang magiging host ko for tonight. Pero nag-message siya sa akin na sabi niya kung wala pa daw akong host,
pwede siya mag-host. Kaya thank you talaga, I really appreciate it. Kasi yung mga leaders ko na possible sana mag-host is hindi sila available lahat. May mga prior commitments and may mga trabaho. Kaya thank you talaga, Mentor Hazel. Nakikita ko yan palagi, sobrang lupit niyan mag-host. So, diretso na po tayo sa aking screen. Mag-share na po ako para mabilis lang tayo. Ayan. Nakikita na po ba yung screen ko? Opo, Mens. Ayan. So, mag-start na po tayo. Mag-share ako. So, thank you po sa ating 32 million participant po for tonight. Sana po may makuha kayong um, uh, whatever knowledge na po pwede nyo pong makuha sa akin. So, pakilala na po ako sa mga hindi po nakakilala. Ako po, my name is Normeline Villarman Hao. Taga Nueva Ecija po ako, Santa Rosa. And currently po, I am in Long Beach, California. So, syempre po lahat tayo, meron tayong deepest why sa buhay natin. Syempre, sa akin is my family. So, malaki po kasi yung pamilya namin. Pero 6 po kaming magkakapatid and maaga kaming naulila sa tatay. Isipin niyo po kung gaano kahirap yung mawalan kayo ng haligi ng tahanan. Tapos yung mami ko po noon was only 34 years old. Ako po yung panganay, I was only 16 and yung bunso namin, parang 1 taon at kalahati pa lang siya. So ang hirap po talaga na kailangan naming i-survive yung family doon sa pagkawala ng dad ko. He had a stroke po and then hindi niya alam na diabetic pala siya. So nagkaroon siya ng complications doon sa diabetes niya na nag-shoot up yung sugar niya and 3 days lang siya nag-last sa hospital. And ayun, kinuha na siya ni Lord. And sabi po kasi nila, kung mabubuhay daw po yung dad ko is vegetable daw po siya. Siguro po siya din mismo ginusto na niya na, sige, alis na lang ako kasi kawawa po kami lalo kung nabuhay siya. Hindi namin alam kung paano namin lalo isusurvive yung mga sarili namin. So since housewife lang po kasi ma'am ko noon, so hindi namin alam kung paano kami mag-aaral magkakapatid. So yung 3 kapatid ko pong babae, nakatapos sila ng pag-aaral because of sponsorship. Ako po, gusto ko sanang makatapos ng pag-aaral kaso wala po ako nakuhang sponsor sa sarili ko. So ang nangyari, nagtrabaho na lang ako. So nagtrabaho po ako bilang secretary, cashier, bodegera, bookkeeper, all-in-one po sa isang malaking distributor ng fertilizers and pesticides sa lugar namin. Pero minsan po kasi lagi ko na-experience yung kapag alam nung employer na marami kang alam, so nate-take advantage ka, parang ang dami mong trabaho, ang liit ng sweldo. So, 3 taon naman po ako doon and then lipat na naman ako sa iba. Nagtrabaho po ako sa printing press, ganyan. Siguro nga po parang ipinrepare ko lahat ng trabaho ko, pinrepare ko para dito sa IM Worldwide. So, nagtrabaho po ako sa printing press as layout artist po. That time po, ang alam ko lang, lakas ng loob. Kasi basta sinabi sa akin, parang bago-bago pa lang po yung Windows noon. Pero ang tanong agad sa akin doon sa interview ko, marunong ka bang gumamit ng Windows? Ang sagot ko po agad, oo, kahit hindi. Kasi nasa isip ko, ituturo naman nila yun sa akin kung paano gagamitin. Kasi po, bawat company, may mga system naman sila na ginagamit. So, basta ang alam ko lang po noon, magaling ako mag-type kasi po nag-aral ako ng typing. Basta yun lang po ang alam ko. So, true enough naman po, tinuruan naman po nila ako lahat. So, nag-layout po ako ng mga newspaper, ng mga yearbook, ng mga calling cards, wedding invitations, and all that. Lahat po ng sa printing press yun. Naaral ko po siya. And then, nakapag-asawa po ako at the age of 25. And then nagkaroon po ako ng magaganda at matatalinong mga anak. Unfortunately po, hindi pinalad yung marriage. Nagkahiwalay po kami after 10 years. So naging single parent po ako. So bilang single parent, ano po bang po pwede kong gawin para mapalaki ko yung mga anak ko? So nagtrabaho po ako sa Sun Life Insurance bilang secretary po ng
branch manager. So, ang dami ko na pong naging trabaho. And then, habang nagtatrabaho po ako doon, nagtitinda po ako. Lahat na po yata tininda ko, from hilaw na bangus to rellenong bangus, from fake na pabango to original na pabango. Tapos lahat na po yan, yung mga Avon, Sara Lee, Triumph, lahat na po yan, binenta ko na po lahat yan. Kumbaga lahat po talaga. Siyempre po, 'pag single parent ka, nanay ka, gusto mong mabuhay yung mga anak mo, gusto mo silang mapag-aral, lahat po talaga gagawin natin sa buhay po natin. So, pero ito po talaga yung, naisip ko na puwede akong kumita ng malaki. Nagtayo po ako ng junk shop. So, naging basurera po ako talaga. So, lahat po 'yan nung umpisa ako lang mag-isa. Nagbubuhat ka ng bakal, ng yero, ng bote, and mga plastic and all that. Isipin niyo po yung isang sakong plastic ibebenta sa inyo, tapos ibubuhos niyo po 'yun. So, lahat na po ng marumi, ng mabaho, nandiyan, nandiyan na siya lahat. Pero I don't care kasi gusto ko pong kumita ng pera, eh. Gusto ko pong, mabigyan ng future yung mga anak ko. So, pero, siguro po naawa sa akin yung langit, nagkaroon po ako ng opportunity na mag-apply papunta dito sa US. Pero dati po, bago ako nagtayo ng junk shop, gusto ko lang mag-abroad. It's either Hong Kong para mag-domestic helper, or Korea para mag-ano, or Taiwan para mag-ano, factory worker. Pero isipin niyo po, binigay sa'kin US. Kaya sobrang blessed ko po talaga talaga na nabigyan po ako ng opportunity na makarating dito sa US. Parang nagpa-interview ako March 26, tapos April nandito na ako sa US. Gano'n po siya kabilis yung transaction. Gano'n po gumawa ng transaction si Lord, mabilisan lang siya. So, just imagine po, yaan lang po yung mga anak ko nung iniwanan sila. Kasi wala po akong choice. Kailangan ko silang mabigyan ng magandang future. Kasi kung nasa Pilipinas lang kami, hindi kami, kasi po nung tinayo ko yung junk shop, puro lakas ng loob lang po. Isipin niyo, nagtayo ako ng junk shop, ang puhunan ko 15,000 pesos lang. Do'n ko pa kinuha yung pampagawa ko ng bike. Tapos rolling lang po ako, 'pag meron akong konting bakal, konting yero, bebenta ko na agad yon para kuha ko na yung kita, then iro-rolling ko na naman siya. So gano'n lang po ako nagsimula. Pero blessed po talaga ako nung time na yon, na ang lakas, ang daming nagbebenta po talaga sa akin nun. Kaya nga po yung pinang-ayos ko ng papers ko papuntang US, do'n ko talaga siya kinuha sa junk shop. So yaan po yung mga anak ko na iniwanan ko sila sa, custody ng nanay ko. Tapos, lumalaki po sila nang hindi ko sila kasama. Siyempre masakit po para sa'kin 'yun. Pero blessed pa rin po talaga ako, at hindi ko po, sobrang grateful po talaga ako sa blessings na isipin niyo po nang mapunta ako sa US, advanced na po yung technology natin, na nakikita ko sila sa online. Parang ano pa lang po yata no'n, Yahoo Messenger pa lang, nakikita ko sila, natuturuan ko sila sa mga assignments nila. 'Pag may sakit sila, na nakikita ko sila. Pero siyempre po mahirap 'yun lalo pagka may sakit, lalo po nung nagka-dengue yung anak kong babae, talagang hindi na po yata ako natutulog nun sa sobrang pag-worry doon sa anak ko. So so gano'n po tumakbo yung sitwasyon ko na nandodoon, 4 na taon. And then another blessing po na nakuha ko, mahal po talaga ako ni Jehovah God, eh. So, nagkaroon po ako ng chance, nami-meet ko po yung aking second chance. Parang Bea Alonzo, John Lloyd Cruz lang po. Na-meet ko po yung aking, second glory kumbaga. Binata po siya, Amerikano, and then sobrang bait po niya and sobrang supportive. Hindi po siya mayaman, pero hindi naman po importante yung kayamanan sa mundo, hindi po ba, basta yung respeto at saka yung pagmamahal nandodoon, okey na po ako doon. At saka tinanggap po niya yung mga anak ko tsaka pamilya ko. So dahil po sa kanya, na ayos ko po yung, yes po, may forever. Opo, kasi na-beat na po namin yung record ko doon sa first marriage ko, kasi 12 years na po kaming mag-asawa. Doon po sa dati, 'di po ba, 10 taon lang. Tapos po, sa kanya, siya po yung reason kung ba't ko naayos yung permanent residency ko po dito sa US, and then eventually nakuha ko po yung citizenship ko. So which means, nagkaroon po ako ng opportunity na madalaw po yung mga anak ko. So nadadalaw ko na po sila sa Pilipinas noon, after 4 years po ako dito, then nagpakasal po kami, and then yung ika-5th year ko po dito,
nadadalaw ko na po yung mga anak ko sa Pilipinas. And lahat po ng graduation nila na-attendan ko. So ibig pong sabihin taon-taon po halos umuuwi ako nun. Kahit wala akong pasalubong, kahit pamasahe lang yung ano ko, basta kailangan pagga-graduate sila uuwi ako. Kasi yun lang po yung kaya kong ibigay sa kanila nun. That time po kasi nag-iipon pa po ako ng pera para makuha ko po sila. And then another blessing naman po, nung time na inaayos ko yung paperworks ng mga anak ko, ang dami kong trabaho, ang dami ko pong pasyente, kasi caregiver po ako eh. Simula nung dumating ako dito sa US, yun na po yung naging trabaho ko. And part-time po, nagha-house cleaning pa po ako. Naglilinis po ako ng mga bahay-bahay. Wala po akong sinayang na panahon dito. Lahat po talaga, ginawa ko. Tapos nagsa-sideline pa po ako ng 'pag may mga party, yung mga after party na paglilinis, paghuhugas ng mga pinagamitan, ginagawa ko pa din po 'yun. So, yes po, kailangan po 'pag dito sa Amerika, kailangan po masipag talaga. And then, ayun po, dahil po doon sa blessing na nabigyan ako ng maraming trabaho, nakaipon po ako para makuha ko po yung mga anak ko. And then 2017 po, nadala ko ang mga anak ko dito. And then tinanggap naman po sila ng husband ko. Sabi nga po ng husband ko, 'pag daw po kami naghiwalay, yung bunso ko daw po, yun daw po anak niya, sa kanya daw po mapupunta yun. Gano'n po niya tinanggap yung family ko. Pati po nanay ko nung nadala ko dito, tinanggap po niya. So ayan, isipin niyo po, nung umalis ako kung gaano lang sila kaliliit, tapos nung nadala ko sila dito ganyan na po sila, dalaga't binata na po sila, malalaki na po sila, actually hindi na sila mga teenager. Kaya sobrang saya ko po at saka talagang grateful po ako kay Jehovah God na talagang binigyan niya ako ng napakarami pong blessing. So, habang nandito po sa US, since 2008 hanggang ngayon po, ang trabaho ko po is caregiver. Nag-aalaga po ng pasyente one-on-one po sa mga bahay-bahay nila. Sabagay po wala namang madali sa mundo. Ang caregiving din po hindi siya madali. Actually mahirap nga po siya kasi po lahat gumagana sa inyo, physically, mentally, emotionally, lahat as in gumagana sa inyo 'yan. Um, yung aaralin niyo yung mga gamot, tapos dito po nakita niyo naka-uniform ako that was during the pandemic kasi po yung pasyente ko nagkaroon siya ng COVID. Isipin niyo po yung sakripisyo na nag-aalaga kayo ng mga pasyente and then, ah, i i parang igino-jeopardize niyo yung sarili niyo para lang alagaan yung ibang tao. Tapos 'pag nagkakasakit po yung family ko, hindi ko naman sila naaalagaan. Sakripisyo po talaga, napakalaking sakripisyo po. Pero, ginabayan pa rin po ako ni Jehovah God na hindi po ako nahawa dun sa pasyente ko kahit po pero yan po hindi po ako umuuwi sa bahay. Sa hotel po ako umuuwi niyan kasi exposed po ako dun sa pasyente, eh. Ayoko naman pong i-take risk na uuwi ako sa bahay baka meron akong career ako tapos mahawa yung family ko. So, sa hotel ako umuuwi, binabayaran nung anak ng pasyente ko para lang maalagaan ko yung, tatay nila. And then sabi ko, habang panahon ba akong magke-caregiver? I was doing this job for almost 17 years na. And then hindi na po ako papabata. So 5 years from now po kasi parang hindi ko na kaya mag-caregiving pa. Kasi po diyan sa caregiving parang naranasan ko na lahat, yung minumura kayo ng pasyente niyo mula maga hanggang gabi, tapos yung nabibira pa kayo, physically nasasaktan kayo, yung bang mga gano'n. Tapos yung nagbubuhat kayo ng pasyente na nagkaroon na nga po ako ng tear sa shoulder ko. Dahil dun po sa pagbubuhat ng pasyente. So, naisip ko kailangan ko ng maghanap ng ibang way na kumita ng pera. So, ang naisip ko po nun, crypto. So, nag-Bitcoin ako, nalugi. Nag-Axie Infinity ako. Sino po ang familiar dito sa Axie? Axie Infinity, nag-Axie Infinity po ako, nalugi. Ayun. So, naisip ko po, ayaw ko na mag-business ng walang produkto. So, naisip ko magtayo ng online live selling business. Yung pong mga damit na nanggagaling ng Bangkok, Vietnam, Korea, China, ayan. Sa isa pong S na katulad ko, isipin niyo po kung paano ko naisip na magtayo ng isang live selling. So ang nasa isip ko po diyaan, hindi ko naman nakikita yung mga tao na pagbibilhan ko, yung mga bibili sa'kin. Nakikita ko yung sinasabi nila, pero hindi ko nakikita sila, hindi ko nakikita yung expression ng mukha nila, baka napapangitan na sila sa akin, baka nabubwisit na sila sa akin, gano'n. So, okey lang sa'kin 'yun. Nag-click naman po siya, nakakabenta ako and all that.
Dahil actually po, dyan sa benta ko dyan, ko kinuha yung pinang-invest ko sa IM Worldwide. So, diyan po, habang pinuput up ko yung business na yan, diyan ko po na-meet yung aking angel mentor, si Mentor Ed po. So, si Mentor Ed po, nakita ko lang siya sa Facebook. Meron po siyang ads. And then, nagtanong po ako sa kanya, saan ka ba naka-base and paano ba mag-member? Kasi nga po, ang gusto ko, magdagdag lang ng produkto para ibebenta ko po dun sa aking online shop. And then, tinawagan po niya ako, in-IBP niya ako. So, tingin niyo po, yan ba ay itsura ng masaya na na-IBP siya? Parang hindi naman po masaya na na-IBP. Diyos ko, hiyang-hiya po ako sa itsura ko diyan. So, ngayon po, alam niyo po ba na si Mentor Ed, sobrang tiyaga niya po. At siya po yung talagang example of um, yung consistent follow-up sa mga prospect. Kasi po, kahit na nadededma ko siya, amazing morning pa rin po siya ng amazing morning kahit na iniisip ko, ba't ba to amazing morning ng amazing morning sa akin? Para saan ba yung amazing morning kahit hapon na po, parang amazing morning pa rin po siya, parang gano'n. Isipin niyo po yan, 4:50 PM, oh, tapos amazing morning pa rin yung sinasabi niya sa akin. Pero 'pag po minsan nagi-guilty ako, ayan sinasagot ko siya, "Morning," ganyan. Isipin niyo po, dito nag-start July 2022, pero nag-join po ako sa kanya September 2023. Pero yung pag-join ko po sa kanya, mabilis na transaction lang ngayon. Kasi ang nasa isip ko nun po kasing una ko siyang kinausap, I was just starting my online live selling. So parang na-busy ako doon, hindi ko nabigyan ng focus ito. And actually po, hindi ako nag-pay attention dun sa mga explanation ni Mentor Ed tungkol sa spillover, tungkol doon sa kitaan. Basta ang nasa akin, if I have 4,300 or 198,800 in the bank na hindi naman kumikita, dito bibigyan niya ako ng 200 na barley na pwede kong ibenta ng $28 plus may libre na 50. So ang laki po ng kikitain ko, 'di po ba? Kahit na abutin ako ng isang taon na mabenta ko 'yan, hindi ko pa rin 'yun kikitain sa bangko. So 'yun po talaga yung reason kung bakit ako nag-join sa IM Worldwide. Business lang po siya talaga. So nung nag-decide po ako September 13, tinanong ko siya, magkano ba talaga yung Jade package? So, ang makukuha ko ba talaga 200 plus 50? And then the same day po, nagpa-send ako ng 198,800 in the bank. Ganun lang po siya kabilis. And then habang po nung nag-join na po ako, siyempre ang sabi ko magbebenta lang ako, 'di po ba? So 'yan, nag-focus po talaga ako sa pagbebenta ng barley. Ah, sa mga kakilala ko, sa mga kakilala ng kakilala ko, and then habang nagbebenta-benta po ako, nakakapag-pa-pay in naman na po ako diyaan. And inaaral ko po talaga yung business kung papaano ba siya. Doon ko po naintindihan na yung ganda ng compensation plan po ng IM Worldwide. Kaya talagang kinarir ko po siya talagang aralin. Lahat ng mga videos po sa sa page ng IM Worldwide pinapanood ko. And then, attend ng training. Dati po ayaw ko umattend ng training kahit na sinasabihan ako ni Mentor Edward, talagang nagdadahilan po ako na kung ano-anong dahilan lang na para hindi lang ako maka-attend. Pero nung nakita ko na makakabuti ito sa akin, talagang kinarir ko po siya talaga. And alam niyo po ba, ang number one talaga na nagustuhan ko dito sa IM Worldwide, bukod sa produkto na marami din pong nagawa sa akin, is yung binago niya po yung personalidad ko. So dito ko po na-realize sa IM Worldwide na hindi naman pala ako mahiyain. I only lack self-confidence po kasi nga po hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Akala ko kasi dati 'pag hindi ako nakatapos ng pag-aaral, may kulang sa akin na 'pag binigyan mo ako ng opportunity, feel ko hindi ako para do'n kasi, hindi ako qualified doon kasi hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Dito po sa IM Worldwide ko nakita yung equal opportunity na inoffer nila na kahit hindi ka nakatapos ng pag-aaral, kahit ito lang yung narating mo, welcome ka doon sa opportunity na ino-offer nila basta willing kang gawin yung process. So gano'n
Yes po, wala po talagang pinipili. Yun po talaga yung nagpaano sa akin, and then inaral ko po ng inaral yung ABC to Success, yung The Power of You, yung IM5, Why I Am, and yung business, presentation po. Kaya, talaga pong, binuhos ko yung lahat ng spare time ko para po aralin yung business dito sa IM Worldwide. Pero ano nga po ba yung nagawa sa akin ng IM Worldwide? Sa akin pong, yung mga medical condition ko po, ayan po, unang-una ang acid reflux po ko po na gamot po ng barley. Kasi po I was suffering from acid reflux since I was in my 20s pa po, na alam niyo po ba yung pakiramdam na kakakain niyo lang pero nagugutom kayo, or ku feel niyo busog na kayo pero hindi pa kayo kumakain, gano'n. Tapos yung parang may nakadagan sa dibdib niyo or para kayong sinasakal, na I am only gonna feel better kung i-induce ko mag-throw up. Otherwise po hindi ako makakatulog, hindi ako mapapakali, I'm not gonna feel better. So yan po ang unang-una talagang ipinagpapasalamat ko sa barley na nagamot niya yung acid reflux ko. Ngayon po, kahit na meron akong yung mga dating trigger sa akin na hindi ko po puwedeng kainin, ngayon nakakain ko na siya and hindi ako nagkakaroon ng attack ng acid reflux. So hindi po ba napakaganda? And then meron din po akong cyst sa arm ko, na 7 days ko pa lang pong ginagamit yung barley, ang napansin ko po sa kanya is lumambot siya and then lumalapad siya. And then ngayon po maliit na lang siya. Andodo'n pa din siya pero hindi na siya kasing laki nung dati. So, sabi ko diyaan ko po talaga nasabi na kaya pala siya tinawag na amazing barley kasi amazing yung resultang ibibigay niya sa'yo. So, pangatlo po, I am diabetic, and, isa din po 'yan sa naaayos sa akin ng barley. Yung sugar ko po hindi na siya tumataas masyado. Parang yung dati na sugar ko, kahit na nagkakain ako ng napakadami lalo nung umuwi ako sa Pilipinas, is hindi siya tumaas talaga. Arthritis pain and shoulder pain, 'di po ba sabi ko kanina meron akong tear sa shoulder ko. So 'yan po ang nagko-cause sa'kin ng too much pain. Dumating na po ako sa point na hindi ako maka-drive ng maayos, hindi ko po mai-hook up yung bra ko, kasi po yung shoulder pain is grabe. Tapos yung arthritis pain po sa mga daliri ko sa kamay, hindi po ako natutulog or nagigising ako sa madaling araw na kailangan ko siyang magpahid ng pain cream. Dahil hindi na po ako makakabalik sa tulog. Dahil po dun sa pain. Pero yan naayos din po ng barley. Kumbaga po kung yung pain ko po dati is araw-araw, ngayon po every once in a while na lang, minsan nga po hindi ko na napapansin. And since nag-start ako gumamit ng barley ng September, never na po ako nagpahid ng pain cream ko sa mga daliri ko sa kamay. So hot flashes ko din po nawala yan. Yung tinnitus po, nag-way better po siya kasi po yung alam niyo po ba yung ringing sa ears, yan po, dati po araw-araw ko yan na-experience. Pero ngayon po parang minsan hindi ko na napapansin na na bigla na lang magri-ring kasi bihira na siya na ko ma-experience. Hindi na siya katulad dati na araw-araw. Tapos po nakaka-sleep better na ako, yung dati nagigising ako ng 3:00 na madaling araw, hindi na ako makatulog. Ngayon po kahit magising ako, mag-bathroom, nakakabalik ako sa tulog mabilis. And then yung urinary retention ko po kasi nagkaroon ako ng UTI, and then after the UTI, napapansin ko hindi ko na-e-empty yung bladder ko. So, ang ang nangyayari sabi ko parang hindi tama, baka magkaroon ako ng problema sa kidneys ko. So, yung barley po ni-normalize niya yung pag-ihi ko kaya sobrang galing po talaga ng barley. So, ibig kong sabihin, inaral ko talaga yung business, and then ang unang-una po talaga na nag-join po sa akin and naniwala doon sa produkto and doon sa kumpanya, siya po siya. She's my cousin, okey? Siya yung unang-unang nag-join sa akin. She's my number one, kumbaga. And then nung nag-join po siya, hindi ko siya inay-BP. Dito po siya sa akin naka-stay, and then naririnig lang po niya 'pag nag-a-IDP ako, kami nila Mentor Ed. And then one day po sinabi niya sa'kin, "Join mo ko diyan, gold package." Sabi niyang gano'n sa'kin. Eh, di siyempre po tuwa ako, 'di po ba?
'Di po ba tuwa-tuwa ako nun. Kasi may isa na ako, eh, kumbaga po parang na-unlock ko na siya. And naniniwala nga po kasi ako noon na ang 1,000,000 hindi mabubuo kung hindi magsisimula sa isa. Kaya tuwang-tuwa po ako diyan, may isa na akong ano, isa na akong, pay-in, kumbaga may isa na akong leader. Pero siya po hindi siya nagpapa-pay-in, ginagamit lang niya and pinamimigay lang niya yung mga barley niya. Basta nag-join lang siya. And then po, ayan, tinulungan na po ako ni Mentor Ed na mag-IBP, nagkaroon na po ako ng mga leaders diyan. Pero iba po diyan hindi naman nag-join, pero marami po diyan nag-join. So, tinulungan din po ako ni Mentor Ed and tinuruan kung paano talaga maggawa ng presentation hanggang sa natutunan ko na po siya mag-isa. Tapos po, pinamamiso niya po ako sa mga bigatin po dito sa IM Worldwide, katulad po si Coach Mike, nila Mentor Ryan, si Mother Mens Naomi, sila Mentor Sheila, ayan, madami po diyan na namamiso po talaga ako sa kanila para po matutunan ko kung paano ko ba talaga ibi-build yung organization ko. Kasi po, kung nung una po, ang gusto ko lang is magbenta ng produkto. Dito po, nung naaral ko na yung business and nalaman ko na yung ganda ng compensation plan and ganda pag nag-build ka ng organization, yun na po talaga yung imi-mindset ko sa sarili ko. I wanna build the organization. I wanna be a builder. I wanna be in that 1% na mag-build ng organization. And ayan, and pasalamat po talaga ako kay Mentor Ed na talaga po siya po yung gumabay sa akin. And siya po talaga din yung naniwala sa akin na kaya kong palakihin yung organization ko. So, siyempre po dahil naaral ko na yung business and ginawa ko talaga yung best ko para magawa yung trabaho talaga. And ang goal naman po natin dito is makuha natin yung time and financial freedom dito and nag-yes mentor lang din po ako na kailangan ko maglabas ng resulta. So dito po napasama po tayo sa top 40 movers po nung November sa Blast, top 20 po. So sobrang ano po ako diyan, grateful po ako and proud na Blast ito, eh, tapos napasama ako. Sobrang laking achievement po niyan para sa akin. And then, naging consistent mover din po tayo sa Conquerors. Naging number 1 po tayo nung November. Pero ang maganda po diyan, hindi na lang po ako yung nagkakaroon ng achievement kasi po kahit mga leaders sa ilalim ko, nagkakaroon na rin po sila ng achievements and consistent po 'yan. Nung December po, nakasama din po tayo sa top movers ng Conquerors and may kasama po ulit tayong leader. Nung January, gano'n din po, nakasama tayo, may kasama po tayo ulit leaders. And February, nakasama po ulit tayo, may kasama po ulit tayong maraming leaders. And alam ko po, marami din po kaming nakapasok ng March. So, dito naman po, nasama din po tayo as top mover po international ito po, top mover po ng February ng Unstoppable. And then, hindi lang po ako, may leader din po na nakasama diyan. And then ito po yung isa po sa proud din po ako na nakasama po ako sa Top Mover International noong February 2024. And then, yan po, nakuha ko po yung Sapphire ko ng November. So, explain ko po mamaya kung ano pong nangyari diyan, paano ko po nakuha yung Sapphire. And then, ang maganda po niyan, hindi na lang po ako yung Sapphire sa team ko. May dalawa na po kaming Sapphire sa aking team. And alam ko po, dadami pa po yan ng dadami. So, paano nga po ba nangyari? Bakit ako nagkaroon ng mga ganyang achievements? So, ganito po kasi yon. Ang sabi po kasi, I have to learn the business and I have to learn the business fast. So, kailangan po, kahit na saang negosyo, ano po yan, traditional businessman yan o dito sa business natin, kailangan muna talaga nating aralin yung business. Isa po yan sa una kong natutunan dati pa. Kasi po noon, parang nung buntis po ako sa bunso ko, nagtayo po ako ng tahian. Hindi lang po siya basta tahian, malaking tahian. Pero hindi po ako marunong manahe. Okay? So yun po yung malaki kong pagkakamali. Kasi nagtayo ako ng tahian, hindi ko naman pala siya alam patakbuhin kasi hindi naman ako marunong manahe. Pinakamahirap po kasi talaga humawak ng tao na skilled. Kasi matitigas ang mga ulo. So,
Ang wala pong nangyari doon. Kaya po simula noon, sabi ko, kailangan, pag magtatayo ako ng business, I have to learn the business first. So dito po sa IAM Worldwide, yan din po yung sinasabi nila. You have to learn the business. And kung kaya nating aralin siya ng mas mabilis, the better. Kasi mas mabilis po tayong kikita. So paano nga ba natin malalearn yung business? We have to attend trainings and mentorings. Napaka-importante po niya na mag-attend tayo ng trainings kasi dyan po natin talaga matututunan kung paano natin papatakbuhin yung business natin. Simula sa produkto, ano ba itong mga produktong binebenta natin? Papunta sa networking. Bakit ba ito networking? And anong difference ng networking ng IM Worldwide sa ibang networking company? And yung compensation plan. Gaano kaganda ba yung compensation plan natin compared sa ibang compensation plan? And a lot more na pumapaloob dun sa business natin. Kailangan talaga natin aralin siya through attending trainings and mentoring. Mamiso po tayo kasi napaka-importante po na natututo tayo dun sa mga tao na pagdaanan na nila yung mga bagay na possible nating mapagdaanan para hindi na natin ma-encounter kung ano man yung mga pagkakamali na na-encounter nila. Napakaswerte po natin dahil nabibigyan tayo ng pagkakataon ng katulad nito na magkaroon tayo ng mga trainings and mentorings na hindi na natin kailangang magbayad. Kasi po sa online, kung makikita nyo, ang dami po diyang offers ng training, mentorings, pero kailangan nating magbayad doon. Pero dito po sa IM Worldwide, pinoprovide na nila yan na hindi natin kailangang magbayad. Ang kailangan na lang po, umattend lang po tayo. Minsan po naiisip ko, sana naiintindihan lahat ng leaders yung importansya ng pag-attend ng training. Kasi attending trainings and mentorings is not for our mentors. It's for our own personal growth. Kasi diyan po tayo matututo. Sabi nga nila, business natin ito, hindi naman to business ng mentor natin. So dapat tayo mismo yung gumawa ng paraan kung paano ba natin matututunan, patakbuhin itong sarili nating negosyo. So pangatlo po, ang ginawa ko, I have to set the right mindset and right attitude para po mapatakbo ko yung business ng maayos. So papaano nga ba yun? Kailangan nag-yes mentor ka, kailangan kung ano yung sabihin ng mentor natin na gawin natin, dapat try natin yung best natin na gawin natin yun. Kasi sabi nga, wala namang ituturo yung o ipapagawa sa atin yung mentor natin nang hindi yun makakabuti sa atin. So halimbawa po, kung sinabi ng mentor natin na mag-sapphire ka, gawin natin, ibigay natin yung best effort natin para magawa nating mag-sapphire. Kasi po pag mag-sapphire tayo, makarank up tayo, ang benefits po nun, hindi naman sa mentor natin eh. Ang benefits nun sa atin din mapupunta kapag ka nagra-rank up po tayo. Ang recognition, hindi naman sa mentor natin yan mapupunta. Ang recognition sa atin yan mapupunta. Kaya kung ano man yung pinagagawa nila sa atin, yun ay para sa atin, hindi para sa kanila. Tapos yan nga po, kailangan po, meron tayong yes mentor attitude na hindi po tayo yung may acne personality na alam ko na yan. Kasi dati nagkaroon din po ako niyan. Parang alam ko na yan, wag na ako umattend ng training. Parang narinig ko na yan. Pero actually, na-realize ko po na the same topic, pero kung iba-iba yung yes po, the same topic pero iba-iba yung nagtotalk, iba-iba sila ng atake. Yan po yung sinasabi ko sa mga leaders ko ngayon. Mag-attend ka, watch mo 'to. Kasi although ito yung topic, pero iba ang atake niya. Iba yung kung paano niya i-de-deliver yung talk niya, yung topic, gano'n. Sabi po dito ni Mentor Ryan, agree, kaya maraming distributors na mabagal ang resulta at maliit ang income kasi hindi alam kung ano dapat gawin sa business. Yes po, kasi nga po, wala po silang yes mentor attitude. Yung para po bang nagkakanya-kanya sila, "Hindi, business ko 'to, ako na, kaya ko na 'to. Narinig ko na 'to, kaya ko na 'to. Alam ko na 'yan." Yung mga gano'n po. Pero actually hindi po, eh. Dahil dito ko po na-realize sa IM Worldwide na kahit na narinig mo na siya, pero 'pag pinakinggan mo ulit, masasabi mo pa rin sa sarili mo, gano'n pala 'yun. Ay, hindi ko alam yun, puwede pala yun. Yung po bang mga gano'n, everytime kayong uma-attend ng training, ang dami niyo pong matututunan sa mga nag-i-speak po doon sa training na yun. Kaya
kahit na paulit-ulit. At saka ewan ko po, hindi ko po matandaan kung sino, si Mentor Belinda po pala yung nagsabi na parang, para sa kanya 'pag hindi siya uma-attend ng training parang may kulang, gano'n. Kaya ako din minsan parang sabi ko, "Wag na lang kaya akong umattend." Pero pagdating ng 5:00, ay hindi, kailangan kong umattend. Kasi importante nga po sa'tin 'yun, kasi nga po natututo tayo do'n. And isa pa po na, na na natutunan ko, yung pag-attend po ng training is one way na associate ka doon sa mga ibang mentors. Kahit na sa grupo mo 'yan o sa ano na nga po tawag doon, Mentor Ed, yung ibang mentor, nakalimutan ko. Parang sa ibang ibang lead, ibang group siya. Crossline, thank you po. Thank you po. Ayun, yung crossline mo man 'yan, kasi hindi po ba meron tayong tinatawag na law of association. Siyempre po 'pag nakikipag-associate tayo sa mga tao, um, natututo po kasi tayo sa bawat isa. Katulad nga po dati sabi ko, "Bakit ba mentor-mentor yung tawag? Parang ang corny naman na mentor-mentor." Nung pala po, kaya natin tinatawag na mentor ang bawat isa because mentor talaga tayo ng bawat isa. Because matututo po talaga tayo sa bawat isa po sa atin. Parang, kahit na po yung mga nasa taas, alam ko po kaya sila din uma-attend ng training dito because alam nila meron din silang possible matutunan dun sa nag-i-speak po. Gano'n po yun. Kung si Mentor Shirley May nga po, nag-a-attend pa rin ng training, magkano na po ang income no? Nakakahiya naman po tayo na hindi tayo mag-attend ng training, hindi po ba mga mentors? Kaya kailangan po talaga, yes mentor po tayo sa ating mga mentor dahil kung ano po ang ipapagawa nila sa atin is sa ating kabutihan po talaga yon. And then kailangan din po nating mag-take initiative. Isa na nga po diyan yung pag-attend ng training. Yan po kasing pag-attend ng training, hindi na po yan pinu-push pa dapat ng mga mentors natin. Kailangan tayo na din po yung gumagawa ng initiative para, bigyan ng growth yung sarili natin. Kasi po yung pag-attend ng mga training, yaan po para para sa atin po talaga yaan. So yung halimbawa po, mag-take initiative tayo na na mag-reach out sa mga co-mentors o sa ibang ibang mentor like Mamiso, 'yan. Mag-take initiative po tayo na Mamiso para po tayo mismo matututo dun sa mga ibang mentors. Tapos, yung take initiative katulad po ng ginawa ni Hannah Hazel po, ni Mentor Hannah Hazel. Nag-take initiative po siya mag-reach out sa akin kasi nakita niya wala akong host. Yung pong mga gano'n. And yung hosting po, take initiative din po tayo mag-host and mag-speaker kasi po yung pag-host and speaker, isang way po yan para ma-develop po yung ating personality. Kasi po, yung sinasabi natin mahiyain tayo. Dito po, akala lang po natin na mahiyain tayo, pero hindi, kulang lang po tayo sa self-confidence. And 'pag nag-speak po kayo o nagho-host po kayo, nahahasa po yung self-confidence niyo na na natututunan niyo po kung papaano humarap sa mga tao. Kasi po ako dati kung patotok niyo ko, yung una nga pong talk ko dito nanginginig ako kasi po talagang hiyang-hiya po ako na nakikita ko yung mga tao. Pero ngayon, parang okey na po. Parang yes po, yun na-boost po, as in super booster po ng self-confidence 'pag po kayo nagho-host and nag-i-speaker po dito sa mga trainings and meetings po natin. Kaya kailangan po natin talagang mag-take po ng initiative. And yes po, na nakakapagbigay po sa atin ng way para po ma-practice din po natin alam niyo po ba, halimbawa po yung IBP. So tayong nag-speaker ng IBP. So the more po na sinasabi natin yon paulit-ulit, the more na nakakabisado natin siya. So once na nakabisado natin siya, sino po ang mas makikinabang dun? Hindi naman po yung mga mentor o yung mga nakikinig. Nakikinabang sila kung talagang tini-take by heart nila yung pag-listen doon sa sinasabi ko. Pero ako po mismo yung nakikinabang sa lahat ng sinasabi ko kasi nakakabisado ko kasi siya, gano'n. Kaya sobrang importante po talaga mag-take initiative po tayo sa lahat ng bagay. Hindi hindi na po kailangang pinu-push 'pag po yung kasi po kung inaral po natin talaga yung compensation plan o yung totality po ng business,
kailangan po talaga nating magkaroon ng resulta. Kailangan po natin na mag-rank up. Kailangan po natin na maghanap ng way para tayo magkaka-pay in. Kasi po lahat po 'yan para sa atin po 'yun. Hindi naman po 'yan para sa mentor natin. 'Pag pag 'pag nagresulta, sino po ang recognize tayo? Nag-rank up ka, sino po ang makikinabang? Lalaki income natin, sino po makikinabang? Tayo. Lahat po 'yan tayo, hindi yung mentor natin. Kaya kailangan po talaga mag-take initiative tayo. Tayo na, 'wag na tayong magpa-push pa, 'wag na tayong magpa-bebe pa po. Kaya 'yun po mga mentors. And iyan po, copy-paste po tayo pero siyempre po only the good ones. So, eto po paborito ko po kasi po mangungopia po kasi ako. Lahat po kinopya ko dito sa I Am Worldwide. Ang una ko pong kinopyahan dito si Mentor Nelson. Ewan ko po kung nandiyan si Mentor Nelson. Nakita ko po kasi si Mentor Nelson, nagpo-post siya, wine-welcome niya yung mga bagong pasok na pay-in. Sabi ko, "Uy, maganda yun, ah." So kinopya ko siya, ginawan ko din lahat ng pay-in ng team ko. Talaga kinopya ko siya. And then yung pangalawang kinopya ko po dito, yung paggawa nung poster ng nag-Just for You, nag-Give Me 5, kinopya ko din po 'yon. And then ang last na kinopya ko, si Mentor Wilma, yung kanyang Master the Basics. So ngayon meron na rin akong Master the Basics. Yun po ginagawa namin ng team ko every Sunday. Kaya kasi po, ang sabi nga po, kung gusto mong mag-build ng organization, kailangan turuan mo, 'di po ba sa ladder of success, magsisimula lahat 'yan sa atin. And then yung pangalawa, kailangan tayo mismo magkaroon tayo ng good listening and learning attitude. Tapos kailangan nating matuto, hindi po ba? And then once natuto tayo, puwede na tayong magturo doon sa mga leaders natin. So papaano natin matuturuan yung mga leaders natin kung tayo mismo hindi tayo matututo? And then paano tayo matututo? We have to take initiative. We have to attend trainings and mentorings. We have to have the proper mindset and attitude. Kailangan mag-yes mentor attitude tayo. Gano'n po. Kaya importante po talaga 'yan. And then kung ano po yung nakikita nating maganda dun sa mga mentor natin, puwede naman po nating kopyahin, gano'n. Kopyahin natin and then i-ano natin, gawin natin dun sa team natin para mapalaki natin. So kasi po pagka nakapagturo na tayo sa kanila and natutunan nila yon, ibig pong sabihin naka-delegate na tayo. Na-delegate na natin yung ibang trabaho na tayo lahat katulad po dati ako lahat nag-a-IBP para sa mga leaders ko. Pero nung natuto na sila, may mga leaders ako na sila-sila na nagtuturo, hindi na ako. Kasi alam na nila, kasi naturo ko na sa kanila. Doon po kasi 'pag naka-delegate na kayo, naka-duplicate na kayo and once naka-duplicate na kayo, do'n po lalaki yung network niyo. So ngayon po, papalaki na po yung network ko. I only have 19 direct referrals, pero ang tao po sa organization ko nasa 135 na po sila. And karamihan po talaga sila sa kanila nagpapa-pay in. Kaya mainam po talaga na aaral tayo para meron po tayong maituturo sa ating mga leaders. And then yung susunod po, goal setting. So kailangan po may goal tayo kung paano ba natin gagawin yung business with I Am Worldwide. Katulad ko po parang nung last po ako nag-speak, meron po akong ipinakita na goal board. Kailangan po meron tayong goal board. So ano bang goal ko? So siyempre lahat po tayo kaya tayo nandito, ang goal natin is magkaroon ng time and financial freedom. Pero how are you gonna get that? Siyempre magsimula po tayo sa maliliit na goal. So ano bang goal ko? Ang next goal ko po is maka-20 direct referral. Okay? So malapit na po ako do'n, isa na lang. So nag-goal ka ng 100K income circle, nakuha ko na, nag-200, nag-300, naka-400 na ako. And actually ngayon 10,000 na lang, mache-check ko na naman yung 500,000 circle. Tapos, ano ka na ba, ano yon, hindi naman team building, parang team meeting, something like that. So nakapag-team meeting na rin po ako ngayon and then ngayon, team day, 'yan. So 'yan, nakapag-create na po kami ng team day, ganyan. Tapos ano ba yung mga resulta mo pa na nakuha? Nag-sapphire ka. So na-check ko na, sapphire ako. So ang next goal ko ngayon, I have to
to get yung Ruby na. Tapos, get my 500 income circle. And then, get my 1 million circle. Kailangan po may goal tayo. May goal talaga tayo dito na susundan. Kasi po, pag wala tayong susundan, ano tayo, kung saan-saan lang tayo liliko. So hindi tayo makakapunta dun sa diretsong daan lang para makuha natin talaga yung pinakamalaking goal na gusto nating makuha, which is time and financial freedom. Kaya po kailangan lahat tayo naggo-goal setting. Hindi ko po alam kung may kasunod pa 'to. Ayun, belief. Ito po isa sa pinakaimportante dahil lahat, yes po, walang direction talaga 'pag walang target. Wala kang patutunguhan 'pag wala kang goal, gano'n lang po 'yon. So ito pong belief, lahat po ng sinabi ko diyan sa mga nasa una, kung wala tayong belief, balewala po lahat 'yan. Unang-una, maniwala po tayo sa kumpanya natin, maniwala tayo sa produkto, maniwala tayo sa mentor natin, and maniwala tayo sa sarili natin. Dahil sabi nga po, uulitin ko na sinabi ko na dun sa nakaraan, we are the greatest miracle of God in the world. Lahat tayo may uniqueness. Lahat tayo may kayang ibigay. Lahat tayo may kayang gawin. So ang number one lang na kailangan nating gawin is maniwala tayo sa sarili natin na kaya natin lahat gawin yan. Kasi po, ang skills naaaral. Naaaral yan. And ito, skills ito. Lahat ng ginagawa natin na yan, skills yan. Mag-learn ka ng business, that is skills. Magagawa natin yan. Hindi yan yung inborn talent eh. Inaaral yan. And kung naniniwala ka sa sarili mo na kaya mong gawin lahat yan, mas madali po nating magagawa yung business. Yes po, kailangan po hindi po kasi maniniwala ang ibang tao sa atin kung tayo mismo wala tayong paniniwala sa sarili natin. Kailangan tayo muna maniwala and everything will follow. Lahat po yan will follow. Basta naniniwala po tayo sa sarili natin. Parang ako po, naniniwala ako, kaya ko tong gawin eh. Para po kasi sa akin, na kaya ni, halimbawa po na kaya ni Mentor Ed eh, kaya ko din yun. Kaya nga ni Mentor Naomi eh, kaya ko din yun. Depende lang sa effort ko. Depende lang sa paniniwala ko sa sarili ko. Depende lang sa ibibigay ko. Yes po, absolutely po, lahat tayo kaya nating gawin ito. Kaya lang, ang tanong, hanggang saan at hanggang gaano ang kaya mong ibigay? Yun po kasi yun. So dahil po dyan sa mga yan, nakuha ko po yung mga resulta na nakuha ko. And then ito po, pakita ko lang po ito. Nung nag-umpisa po ako, ang kita ko lang is 300, yan po ang first income ko na pumasok sa aking e-wallet, 335 pesos. Pero alam po yan ni Mentor Ed, masayang-masaya po ako dyan. Isipin nyo po, 335 pesos, magkano lang yan compared dito, nasa US po ako, sa in dollars, wala pa po yung $7. Hindi pa nga po ako makabili dyan ng McDonald's. Pero, masayang-masaya po ako dyan. Bakit po? Kasi po, kung naniniwala tayo na ang 1,000,000 piso, hindi yan mabubuo kung walang piso. Meron nga po akong 335 pesos eh. So, ibig pong sabihin, I'm on my way to my millions. Hindi po ba? So, yun lang po yun. And then, ano pong nangyari? I started ng September ng 2023. Pagdating po ng January, that's my income. 400,000, my first check. Sa loob lang po yun ng October, November, December, 4 months. So 4 months. Dito po kasi sa cheque, less na yung 10% na tax. So yan po yung kinita ko. So sabi ko, possible pala makuha ko dito sa IM Worldwide malaking income. And dito nga po sabi nila, tuparan ng pangarap, hindi po ba? Tuparan dito ng pangarap. So isa sa pangarap ko po is makapagpundar ng sasakyan. Sariling sasakyan, brand new. Kasi po dito sa US, 3 na naging sasakyan ko, puro second hand. Yung iba nga po karag-karag pa. So dito po sa IM Worldwide, ginamit ko po yung first check ko. Sabi ko po kasi, kailangan ito may kapuntahan siya. Kailangan maalala ko na ito yung una kong kinita dito sa IM Worldwide. Kaya naglabas po ako ng sasakyan. My very first brand new car.
Thank you po, Mentor Mark. Naglabas po ako ng Toyota Grandia. Bakit po yan, van? Kasi po malaki nga po family namin, hindi po ba? So, every time po na dumadating kami sa Pilipinas mag-anak, nagre-rent kami ng van. Every time naglilibot kaming family, nagre-rent kami ng van. Every time hatid sa airport, nagre-rent ng van. Ngayon po, hindi na kami magre-rent kasi meron na po akong sariling sasakyan sa Pilipinas. And yan po talaga nagpa-picture po ako na may malaking susi. Kasi nga po, sobrang proud po ako na meron na akong brand new car. Minsan po nakaka-overwhelm na meron na akong brand new car. Na dito sa US, hindi pa ako nagkakaroon ng brand new car. And then, para pong nakita niyo po yung pumipirma, parang feel ko po yayamanin, di po ba? Parang yayamanin kayo, lalawas kayo sa sakyan, pumipirma kayo, VIP ang treatment sa inyo sa Toyota. Hindi po ba, mga men? Sobrang sarap po na nung pumasok kayo sa IM Worldwide, dito, kumikita na kayo, nire-recognize kayo, natutupad ang mga pangarap nyo, na hirap nating kunin sa isang traditional na trabaho lang. Dito, kung tatrabahuhin talaga natin siya, makukuha natin siya ng mabilis. Yun nga po, sabi, depende sa effort natin. Pero sabi nga po, kung nakaya nila, kaya din po natin yan. Huwag po tayong panghinaan ng loob, maniwala lang po tayo sa sarili natin. Isipin niyo nga po, naglabas ako ng sasakyan, ni-recognize pa ako ng IM Worldwide. Nakapaskil sa buong Facebook na naglabas ako ng sasakyan, hindi po ba? Tapos, dati po ayaw ko yan, magpo-post ng mga ganyan, kasi feel ko baka sabihin ng mga tao, ang yabang-yabang ko, ganyan. Pero dito sa IM Worldwide, tuturo din po nila sa inyo yung mentality or mindset na this is your result. Pinagpaguran mo yan, pinaghirapan mo yan, you should be proud of it. And then, this is not to brag, this is to inspire people na kung nakaya kong gawin, kaya nyo din. Ganun po kasi siya. So, ayan. So, gusto ko lang pong pasalamatan yung mga special na tao po na na-meet ko dito sa IM Worldwide. So, kung sa labas po, nakakamit kayo ng mga tao na ang nangyayari lang, "Oh, labas tayo, kain tayo, jamming tayo," ganyan, ganyan. Dito po ang mami-meet niyong tao, imo-motivate kayo, i-inspire kayo, ibu-boost kayo na makuha niyo kung ano yung minimithi natin sa buhay natin. Dito tuturuan nila tayo na 'wag makuntento kung ano lang yung meron tayo ngayon dahil lahat po tayo may nag-aabang po sa'tin na magandang buhay. So, dito po nagpa-IBP po kami sa Nueva Ecija and sila po yung mga tumulong sa akin. Sa amin po ni Mentor Annalie, kami po yung si Mentor Annalie po yung kaninang pinsan ko, nagpa-IBP po kami sa Nueva Ecija nung umuwi po kami last January. Tumulong po sa amin doon na mag-IBP si Mentor, thank you po kay Mentor Hannah Jane De Jesus. Siya po isa sa nagbigay sa akin ng inspiration. 17 years old nag-start, 23 ngayon, driving Corvette. Magkanong income? Halos 9 million, give and take. Sabi ko sa sarili ko, kung kasing edad niya ako ngayon, baka meron na rin ako niyan. Ganun po. Kasi ibubuhos ko lahat ng panahon ko dito. Kasi ngayon po, hati yung panahon ko eh. Dahil andito ako sa US, ang expenses sa US in dollars. So kung edad niya ako, nakilala ko sa IM Worldwide, baka meron na rin akong ganyang achievements, baka mas malaki pa. Ganun po. Sobrang bilib po ako diyan sa bata na yan. And I wanna thank you also lahat ng, okay, thank you kay Mentor Johnny Lynn and Mentor Mark. Kasi po sila yung asikaso talaga ng local and international shipment po ng grupo ko. Sobrang yung tulong po nila sa amin hindi po matatawaran talaga. Na kahit napupuyat sila, tinutulungan pa din po nila kami. Thank you po sa mga ibang tumulong, si Mentor Mary Grace Manalansan, si Mentor Nelson Inalves, si Mentor Ryan, Mentor Sheila May, Mentor Mark Manalansan, and of course po si Mother Mentor Naomi na isa rin po sa nagbo-boost po sa akin para po matutunan ko kung paano ko palalakihin yung aking organization. And special thank you po kay Mentor
Nika kasi siya po yung gumawa ng aking ka-reveal video and siya din po yung tumulong para po magawa namin yung mga ads namin. And syempre po, hindi po pwedeng hindi natin pasalamatan yung may-ari po ng I Am Worldwide dahil sila po yung nagpakita sa akin na may may posible pa pala sa isang katulad ko na hindi nakatapos ng pag-aaral, katulad ko na may edad na na maka-achieve pa rin ng mga bagay na naa-achieve ko dito, na magkaroon pa rin ng mga recognition ng possible makuha yung mga goal. Thank you po kay President Allen Marvin Eder and kay Vice President Aika Lorraine Uy. And syempre po, uulitin ko, gusto ko pong pasalamatan yung virtual mentor ko, si Mentor TJ. Bakit po si Mentor TJ? Lahat po ng video ni Mentor TJ pinanood ko. Sa kanya po talaga ako natuto, bukod kay Mentor Edward. And syempre po, hindi po pwedeng hindi pasalamatan yung aking angel mentor, si Mentor Edward po, na unang-unang naniwala na kaya kong gawin yung business with I Am Worldwide, nagtiyaga. Kasi po kung hindi niya ako pinagtiyagaan, wala ako dito ngayon. Kaya malaki pong utang na loob ko sa kanya. Na pinagtiyagaan niya ako mag-amazing morning kahit dinededma ko siya. Talagang pinagtiyagaan niya po ako. Isang taon mahigit, halos isang taon at kalahati. Kung hindi niya ako pinagtiyagaan, wala ako sa I Am Worldwide. Hindi ko makikilalang Barley. Hindi po ako gagaling. Yung acid reflux ko, yung tinnitus ko, yung diabetes ko, hindi po ako gagaling. Pangalawa, hindi ko po magagawa yung business with I Am Worldwide na possible na bigay sa akin ng retirement dito sa pagka-caregiver. Hindi po ba? Kaya thank you po talaga, Angel Mentor Edward. And then, syempre po, hindi po mabubuo ang Team White Knights kung wala po itong mga tao na to. Hindi po sila lahat yan. Kasi sabi ko nga po sa inyo, more than 113 na po ang tao ko sa team ko. Pero sila po lahat yung bumubuo ng Team White Knights. Sila po lahat yan. And sila po yung reason kung bakit po may isang Mentor Normelin ngayon. Yun po. And then, share ko lang po ito. Always the first step is the hardest. But once you take it, you'll be on your way to achieving great things. Don't let fear hold you back. Get started today and make your dreams come true. So, hindi po ba nga ang ibig sabihin, kailangan magsimula tayo. Kasi pag hindi tayo nagsimula ngayon, wala tayong mararating, wala tayong maa-achieve. Wag nating sabihin na mahirap kasi po wala namang madali. Lahat yan, traditional business o kahit na ano pa ba, lahat mahirap. Pero pag inaral natin, tinake natin everything, yung totality ng negosyo, yung totality ng kumpanya, pag tinake natin yan, definitely makaka-achieve tayo ng great things. Maa-achieve natin yung financial and time freedom na gusto nating ma-achieve. Yung passive income na po pwede nating makuha. Sabi diyan, don't let fear hold you back. Bakit po? Kasi po, hindi po ba, ang ibig sabihin po ng fear is false expectations appearing real. Yung fear po, ano yan, para yung nag-e-expect tayo, pero yung ine-expect naman natin, akala natin, totoo, pero hindi. Huwag tayong matakot. Kasi anong dapat nating ikatakot? Unang-una, hindi tayo nag-aagrabyado ng tao. Pangalawa, ginagawa natin yung business ng, ano tawag doon, yung wala tayong, nakalimutan ko na naman yung word. Ay, basta, yung, anong kakahiya natin? Yung hindi tayo nanloloko. Kumbaga, legal. Ayan, ginagawa natin yung business ng legal. Hindi tayo namimeke. Hindi po ba? And alam natin na pag ginawa natin itong business na to, ito talaga yung makakapagbigay sa atin nung dream natin. Our dreams will definitely come true. Hindi tayo po nang aapak ng tao. Hindi po ba? Wala tayong dapat ikatakot. Hindi, ang kailangan lang natin gawin is maniwala sa sarili natin. And then lahat ng sinabi ko na yan will follow. Yun po. And gusto ko lang pong i-share po ito sa sa mga verses na gusto ko. Yan, sinasabi din po dyan, even Jehovah God, sinasabi niya, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you, and I will
uphold you with my righteous right hand. Sabi po yan sa Isaiah chapter 41 verse 10. So, siya po mismo nagsasabi, do not fear. Kasi wala po talaga tayong dapat ikatakot kasi palagi siyang nandiyan. Kasi naniniwala tayo sa sarili natin and dapat paniwalaan din natin na nandiyan siya palagi. And kung familiar po kayo doon sa footprint in the sand, na nung akala natin iniwanan na tayo ni God dahil isang set of footprint na lang, di po ba? Pero that was the time na kineri niya tayo. Kinikerry niya yung burden natin. Kinikerry niya lahat ng paghihirap natin. So huwag tayong matakot kasi nandyan siya. Nandyan siya all the time. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwanan. And may isa pa po, yung Galatians chapter 6 verse 9. Sabi diyan, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. So, dahil nga po, lahat ng ginagawa natin is ginagawa natin ng tama, nakakatulong tayo sa mga tao, isinishare natin yung ating barley para makatulong sa kanila sa health, and mabigyan sila ng opportunity na mabago yung mga buhay nila. Kasi po, sabi nga, pagdating ng huli, tayong magha-harvest ng lahat ng paghihirap natin. Basta wag lang po tayong mag-give up, magdedire-diretso lang po tayo. Dahil sabi nga po, yung failure is not gonna be a failure until you give up. So hanggat hindi tayo nag-give up, walang failure. Failure is not gonna exist kasi hanggat di tayo nag-give up, we're still on our way to success. So yun lang po mga mentors. Highest gratitude po to Jehovah God for all the blessings. Thank you everyone. Lahat po nang nandito, yung 49 po na nakinig. And God bless you all po. Thank you po. And again, my name is Normelyn Villarman-Hauck. I am an agent of hope and I am worldwide. Thank you po. Stop sharing na po ako. Back po Ayan, na sa'yo, Mentor Hannah. Thank you po, Mentor Normelyn. No? Ayan, ang daming learnings, ang daming natin natutunan no, for today sa lahat ng shinare po ni Mentor Normelyn yung journey niya. So, ayan, bago po tayo mag-question, ayan, kay Mentor Normelyn, mag-picture lang po muna tayo. 48 participants. Ayan. Mentor Mark, pwede po ba sigaw? Po, Kuya Ed, Apo, ano po? picture po. Sige po. Okay, basta ikaw malakas ka sa akin eh. Okay, so ayun. So kayo na muna ang dalawa ni Mentor Hazel dahil nandiyan na kayo, naka-spotlight na po kayo. So ayun, peace sign po sa mga sa kayo open cam po tayo para marami tayo. So ayun, sorry. Dalawa lang pala sila. Ayan, 1, 2, 3. Kinakabahan ako kay Mentor Normelyn ah. Ayan. Kala ko gallery view na. Ito po. So si Mentor Normelyn naman po mag-isa. Punan ko. Ayan, Mens, ikaw po. Ayan, nakapokus ka na po. So 1, 2, 3, smile. Ay, tanggalin ko lang sa taas. Ito. Yan po. Yan ako lang. Full screen. Kaya, okay. Oops. Wait lang po, Mens na. Okay, so ayun. Wala. So, tago ko lang. 1, 2, 3, smile. Okay, so, gallery review. Sa mga kaya mag-open cam, pa-open cam po. Para maganda tingnan sa ating first poster. So, yan. So, maganda, no? So, lahat naka-open cam naman dito. So, dalawang slide tayo. So, ayan, peace sign. Okay. So, second slide. So, may mga naka-open cam pa rin. So, congratulations, no? So, ang dami natin ngayon. So, wag po tayo magsasawa na makinig ng training kasi dito tayo natututo. Ayan, smile and peace sign. Okay. So, ayun, tapos na po. Balik na po sa'yo. Ayan, thank you po Mentor Mark no sa pag-help po sa picture. Ayan, so bago po tayo mag-end no, meron po bang gustong mag-question or ayan, take away po sa lahat ng mga natutunan po natin. Ayun, kay mag-question, Mens. Okay lang po ba? Kasi mukhang Yes po. excited na ako mag-question kay Mentor Normelyn. Talagang na-power up ako sa mga na-share niya sa atin. No? So, ang ganda ng journey. So, talagang napakagaling. So, ang bilis ng resulta kasi ni Mentor Normelyn is, di ba doon sa kwento niya,
2023 September. So ibig sabihin, 7 months pa lang siya ngayon. Pero ang laki na ng resulta niya sa car achiever. So tapos ang galing na niya, ang galing niya gumawa ng mga poster, di ba? Doon ako nagulat sa kanya. Pero kay Mentor Ed, congratulations Mentor Ed, nakakuha ka ng Agila, na duplicate. So na-duplicate ni Mentor Edward din. Talagang tinagaan niya. So congrats Mentor Ed na dati na umiiyak pa dati, laging umiiyak na nalagasan siya ng tao noon, di ba? Nung nawala yung mga tao niya dati, tapos yung nagme-mentoring si Mentor Edward, nagpapa-training siya, pero wala naman siyang leader doon. So, mga ibang leader yon. Pero doon, no, nung pagkatapos ng training na yon, so lumabas yung mga agila niya, no? So doon niya nakuha. Kasi nga, naging tamang tao na si Kuya Edward, so natuto na siya. Ang laki na in-improve din yung Mentor Edward. Pero actually, ang tanong ko po, para kay Mentor Norbelin, So, ayun men, nakikita ko sa sobrang galing niyo na ang bilis ng resulta niyo, ang bilis niyo inaaral yung negosyo, talagang inaaral niyo. So ano po yung masasabi niyo sa mga kasamahan natin dito sa Zoom o sa team natin, di ba? So ano masasabi niyo o dito na sa Zoom training na to na nandito. Ano masasabi niyo sa mga kasabayan niyo dito o sa mga nauna sa inyo dito na hanggang ngayon is hindi pa nakakapag-host, hindi pa nakakapag-speaker kasi natatakot sila kasi kayo po dumaan din kayo sa ganyan na kinabahan kayo, natakot kayo. So ano po masasabi niyo sa kanila, sa mga kasabayan niyo o sa mga matatagal na hindi pa nakakapag-host o speaker, and halimbawa naman dito yung iba na tinatap na ng mentor, ini-schedule na mag-speaker is hindi nag-yes mentor. Ano po yung bibigay niyong ano sa kanila? Ay, yung encouragement. Thank you. Ayan, thank you po, Mentor Mark. Akala ko tatanungin mo ako sa love life. Okay na ako sa love life eh. Ayan mga mentor. So yung question po is, ano pwede kong bigay na advice po dun sa mga nandito na hindi pa nakakapag-host? Given na po kasi yon, lahat tayo, meron tayong kanya-kanyang fears. Meron tayong kanya-kanyang yung ano tawag doon, lack of self-confidence, mga ganyan. May kanya-kanya tayo na natatakot tayo na humarap sa mga tao. So, karamihan po sigurado dito, mga S tayo lahat. Pero, pag po kasi nanatili tayo doon sa pagiging S natin, hindi tayo magkakaroon ng growth and improvement. Kasi po, wag po tayong makontento sa kung ano lang, kung nasaan lang tayo ngayon. So yung po kasing pag-host and speaker, hindi po yan sinasabi ng mentor natin na mag-host and speaker tayo dahil gusto lang nila tayong isa lang dyan sa pag-host and speaker. Hindi po. That's one way po to boost our self-confidence. Kasi po, pag po mataas ang self-confidence natin, mas madali po tayo na makakapagpa-pay in. Kasi po, ang mga prospect po, nakikita po nila yan sa mga tao pag mataas ang self-confidence mo. So, ibig pong sabihin, alam mo kasi yung sinasabi mo. Hindi po yan yung humarap ka sa client mo and then pag may tinanong siya sa inyo, hindi nyo na alam kung ano yung isasagot nyo. Ang pag-host and speaker po, isa po yan sa nakakapagpaboost sa atin na malaman po natin yung mga bagay na dapat nating malaman para pagharap natin sa prospect natin. Mataas ang ating self-confidence. Kasi po, sabi ko nga po kanina, hindi po ba? Pag tayo ang nag-i-speak o tayo ang nag-host, lalo po sa speaker, pag tayo ang nag-i-speak, mas nakakabisado natin kung ano yung sinasabi natin. Yung lahat ng learnings na ibinabato ng speaker, mas nakakabisado ng speaker kesa nung nakikinig. So, ibig pong sabihin, mas lamang yung speaker na makaalam nung topic na ibabato niya dun sa mga nakikinig lang. Kasi siya nakakabisado niya yun. Kasi inaral niya yan eh. Ganon. So pagharap niya sa kliyente, alam niya kung ano yung sasabihin niya. Kaya po, wag po tayong matakot. Kasi po, yung pag-i-speak at pag-host, sa simula lang po yan kasi nagdaan naman po dyan lahat. Pero once po nandito na kayo, nag-speak na kayo, dire-diretso na po yun. Lalabas na lang pong kusa sa inyo yung mga bagay. Kasi po, pag nag-speak kayo, katulad ko, ginawa ko lang yung slide ko. Hindi po ako nag-aral. Pero by heart,
kung ano yung sa puso ko, sabi nga po ni Mentor Ed, kung ano lang yung pagkakaintindi mo, kung ano lang yung nasa puso mo, yun yung ibigay mo kasi yun yung totoo sa'yo. Ngayon, yun yung ginawa mo eh. Doon ka yun yung way mo, ganon. So, bato mo lang kung ano yung pagkakaintindi mo. Mas mahirap po kasi yung by the book. Mas madali po yung by the heart. So, ganun lang po siya. Kaya hindi po tayo dapat matakot. Wala tayong dapat katakutan, hindi tayo gumagawa ng masama po. Tumutulong po tayo sa kapwa natin. So yun lang po mga mentor. Try nyo, masarap mag-speaker. Naku, baka ilsalang na ako ulit ni Mens Naomi. Ayun, thank you so much po, Mentor Norman, sa siksik-liglig at umapaw na wisdom and knowledge, no? Thank So you tama po. rin yung sabi ni Mentor Norman, ang number one din, yes, mentor ka. Kung hindi mo kaya magkusa na magsabi na ikaw i-schedule na na host or speaker, so pag na-push ka ni mentor mo na ikaw yung mag-speaker o mag-host, kailangan patulak ka. Kailangan mag-yes mentor ka. Kasi pag hindi ka nag-yes mentor, yung growth na dapat na sa'yo na, napupunta pa sa iba eh. Yung dapat sa'yo na yung growth na makukuha mo doon, sa iba pa napupunta. And every time na tinatanggihan mo yan, so yung iba yung gumagaling, paano naman tayo, di ba? So hindi tayo gagaling dito kung hindi natin sinusubukan, hindi natin tinatry na labanan yung takot natin sa pag-host at sa pag-speaker. So start tayo sa pag-host, no? So sa mga gustong talagang ma-overcome yung first nila, so talagang pa-schedule kayo na mag-host po kayo. Doon po tayo mag-start sa pag-host, no? So bago tayo sa speaker. So sa host muna. So para ma-boost yung confidence natin. Okay? Thank you so much po, Mentor Normilin. And balik po sa iyo, Mentor Hannah Thank you Hazel. po. Thank you po Mentor Mark no sa mga sa pagbo-boost ng katanungan. Ayan, thank you din po kay Mentor Normilin. Ayan ma'am, mentors, meron pa po ba kayong mga gustong i-question po kay Mentor Normilin? Raise your hand lang po. Ayan, Mentor Jean. Ayan, tatanong daw po si Mentor Jean Kanyaga. Alam, ito yung mga malulupit eh. Nakakatakot magsipagtanong tong mga to eh. Amazing morning po sa lahat, sa host po natin at saka po sa napakagaling na speaker. Sa totoo lang po talaga, kinabahan po talaga ako kasi simula't pagkaano po kanina, yung journey po ni Mentor Normie talagang nakaka-amaze po talaga. Kasi talaga bilang babae talaga yung tatag talaga ng kalooban niya. At saka yung talagang hindi talaga niya inano yung mga anak niya. So, yung bagay na yon na nakakapag-inspire. For sure po dito sa Zoom po natin, marami po talaga tayong mga, ayan po, no, na nakakaranas po talaga ng mga matinding challenges. Pero dito po sa Zoom, iba-iba po yung nai-encounter natin, iba-iba po yung naririnig. So, thankful po na kumbaga namomotivate po bawat isa. Ayan po, yung mag-ano lang po ako, take away po sa na ano po today na training po. Nanginginig ako. Kasi talaga na-inspired po talaga ako kay Mentor Normie. Kasi hindi po biro o hindi po kumbaga ang tatag po ng kalooban niya at dedikasyon po talaga dito sa business po natin. Talagang nakikita niyo po, nakikita ko po talaga sa kanya. By heart po talaga. Ayan po na magiging inspirasyon din po kagaya po sa amin na nagsisimula pa po lang talaga po dito sa IAM na naging inspirasyon po talaga namin. At saka salamat po na may ganito po talagang pag-training po Zoom kahit hindi po tayo or hindi po yung mga team po na kahit sino o yung sinabi po ni Mentor Normilin akala po niya sa sarili niya na hindi niya po makakaya dahil nga po nabanggit niya na hindi po siya nakapagtapos ng pag-aaral. Pero by heart po talaga nagawa niya at nakikita naman po talaga natin kung ano po talaga ang narating ni Mentor Normie. Ayun po. So, ayun po, magpapasalamat lang po ako dahil isa po kayo na nag-open mind po talaga sa akin na hindi po hadlang yung mga napapagdaanan pong challenges po. Kasi kung tutuusin po talaga, kagaya po sa amin na hindi namin agad nasasabi na makakaya namin. Pero sa mga naririnig po, sa mga nai-encounter po natin ng mga mentors kagaya po sa inyo po na
patuloy po nag-i-inspired po. So wala pong rason na hindi po namin ipagpatuloy po yung ginagawa namin. So ayan po, yun na po yung mai-share ko po. Marami pong salamat po mga mentors. Thank you po, Mentor Jean. Thank you. Ayan, next Mentor Edward po. Nako, eto na yung malupit magtanong. Hindi na tuloy ako magtatanong. Ayan. Amazing morning po sa lahat, ano. Hindi, bago po ako magtanong, gusto ko lang po sanang dagdagan yung sinabi ni Mentor Jean Cananga, na talagang isa po kayong inspirasyon, at the same time isa po kayo sa mga tao talagang nagsimula talaga doon sa kita nyo na kung naaalala po natin, which is kinuwento nga ni Mentor Normalin kanina, na 1 taon mahigit. Wala siyang balak na tawag dito na mag-join, kasi kumbaga meron siya, may balak siya mag-join, pero ibig sabihin nasabay kasi doon sa negosyo niya dati. Yun yung dahilan kung bakit hindi siya agad nag-join. Kumbaga may gastos na siya nagawa. Pero yung yung sinasabi niya kanina, kung hindi nagtiyaga si Mentor Edward, kung hindi ano talaga si Mentor Edward na amazing morning, na kita niyo sunod-sunod, amazing morning, amazing morning, amazing morning. Tuloy-tuloy 'yon na talagang nasisinzone po tayo. Pero okay lang po sa akin kasi alam ko naman hindi naman niya ako kilala. Facebook lang kami nagkakilala, yung sa ads ko lang ano. So, understandable 'yon. Pero yung ikaw po mismo na nandito na meron kang kakilala at meron kang mga taong pina-follow up, huwag niyo pong pagsawaang i-follow up kasi hindi niyo po alam kung ano yung nangyayari sa kanila. Actually, nalaman ko lang po talaga yung dahilan ni Mentor Normalin nung time na nag-join na siya. Sinabi na niya sa akin na may kasabay kasi mga ibang ano, pero kung talagang naintindihan niya, magjo-join. At the same time, may puhunan siya that time. Nagkataon nga pong wala. So, ibig sabihin, hindi, ito pa po isang palagi kong sinasabi kay Mentor Normalin. Kapag po ang isang tao hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. Pero kung para po sa'yo ang kahit 10 taon mo na siyang kinukulit at nag-join yan, para po sa'yo yan at magiging napakabilis. Yun po yung ano na talagang sabi ko nga, Lord, oo nga 'no, tiyaga lang ang kailangan. Lord, salamat, blessing mo lang. Yung 'di ba nga sabi nga ni Lord, "Maghintay ka lang, may darating para sa'yo." So yun po yung pinanghawakan ko, pero hindi po yun yung tanong ko. So ang pinakatanong ko po, Mentor Normalin, is yung, pagha-handle po ng mga tao natin or yung tao mo under your organization, which is yun yung hawak mo, yung organization mo. Alam ko po na may ups and downs, may ano yung tawag dun, may mababa, may mataas na pangyayari sa mga leaders natin, which is may nangyayari din sa akin gano'n. Ano, gusto ko pong ibigay niyo yung mindset ninyo sa mga kasi sabi ng iba, tawag dito, kinakausap ko naman sila, ayaw naman silang attend parang gano'n, 'di ba po? Pero dahil alam ko na yung mindset mo, which is, kasi alam ko naman na na-duplicate na kita, gusto ko sa'yo manggaling. Ano yung mindset mo na kung saan yung iba hindi uma-attend, yung iba hindi nagre-respond, sinzone lang, yung iba hindi naman talagang kumbaga user lang sila. Based sa iyo po, ano po yung pupuwede niyo pong ibigay na mindset sa mga nandito na 'wag lang magsawa? Yun po, salamat. Thank you for your wonderful question, Mr. Eduardo Lasdacan. So, okay, mindset na pwede kong ipasa. Kasi po ganito, dahil nga po aral ako sa IM Worldwide na video, minaster ko po yung mga ABC to Success, The Power of You. So, aral po ako kay Mentor TJ, aral po ako sa inyo. So, ang mindset kasi, dapat sundan mo yung ladder of success. Yun po yung pinapasa ko. I have to learn and listen. I have to
nag-ano si nakita ko ba nag-appear dito. Gian Sandali gianin lang namin ng po. Mary Grace at parang hilaw pa, tapos na. Luto na Para po. Ayan. para pong ano, lahat po kasi magsisimula sa atin. So, paano lalaki ang organization mo? Magsisimula sa akin yon. So, pag nagsimula sa akin, kailangan aralin ko. Pag inaral ko, ituro ko sa kanila para ma-duplicate ko sa kanila. So, duplication talaga is the key. So, I have to duplicate them para lumaki yung organization. Kasi, pag na-duplicate ko sila, ibig sabihin yung mindset ko na ipasa ko na sa kanila. Kung yung kagustuhan ko na mag-build ng team, na ipasa ko na sa kanila, gugustuhin na din nila na mag-build ng team. Parang doon po kasi na dapat ipa-mindset nyo sa kanila na kailangan mo din gawin kung ano yung ginagawa ko. So, kung sinusundan ko yung ladder of success, kailangan mo din siyang sundan. Para lahat tayo patungo doon sa big income. Para makuha natin yung ating big dreams. Kasi and kailangan maparealize natin sa mga leaders natin na yung pinapa-mindset natin sa kanila is hindi ako yung makikinabang kung hindi sila. Para sa kanila yon. Sila yung tinuturo ko sa kanila pero yung benefit sa kanila, hindi sa akin lang. Kasi po kung tutuusin, kung pag-aaralan natin talaga yung compensation plan, yung pong mentor na nagtuturo, tapos nagpa-pay in po yung leader natin, maliit na percentage lang po yung napupunta sa atin. And kung hindi natin i-work out yung percentage na yon, which is yung spillover, hindi naman natin yun makukuha. Hindi po ba? Pero sila, pag nagpa-pay in sila, kuha na nila yung direct referral commission, kuha na nila yung sales match commission nila. Hindi po ba? Pero kailangan din natin tulungan sila kasi po, ang promise natin, pag angat ko, kailangan angat silang lahat. Ganun po kasi yon. And dapat sila din, ganun din yung ipa-mindset nila sa magiging leader nila. Sabay-sabay tayong aangat. Ang tanong na lang po, kung naniniwala ka ba sa mentor mo? Naniniwala ka ba sa sinasabi ng mentor mo na sabay-sabay kayong aangat? Kasi po, pag hindi ka naniwala sa sarili mo and sa mentor mo, and kinwestiyon mo yung process, kasi nga, kailangan you have to trust the process eh. Pag kinwestiyon mo yung process, wala, hindi ka susunod. Magsasariling direction ka. So, once nagsariling direction ka, so ibang direction mo. Iba tayo ng magkaiba tayo ng patutunguhan. Kasi ako, alam ko yung process, I have to follow the process. Alam ko yung direction ko, alam ko, makukuha ko yung big dreams ko. Pero pag yung leader, hindi sumunod sa mentor, nagsariling process siya, I don't know kung anong makukuha niya. So, ganun lang po siya. You have to trust the process, follow your mentor, and follow the ladder of success. Kung ano yung ginawa ng mentor mo sa'yo, gawin mo sa mga leader mo. Kung paano kang umangat, halimbawa ako, paano ba ako umangat? Paano ko ba na-build yung organization ko? Dahil tinuruan ako ng mentor ko. Then I have to teach my leader. And then dapat alam din niya yon. Na kailangan ituro din niya sa leader niya yon. Paano ka ba umangat? Kasi tinuruan ka ng mentor mo. Then you have to teach your leader. Turuan mo yung leader mo para sila din aangat. Ganon. Sabi nga po dito, sabi ni Mentor Ed, nung nagsisimula sila ng team day, 2, 3 lang sila. Pero ako po, nagsimula ako ng team day. Always, 10 pataas kami. Hindi kami bumababa sa 10. Basta sinendan ko sila ng link, magjo-join sila. Because I can feel na nakikita nila kung ano yung nakikita ko. Kaya sinusundan nila. Yun po, kailangan maipakita natin sa kanila, ano ba yung nakita ko dito, bakit ko ginagawa yung business. Kailangan makita din nila yun. So, yun lang po. Thank you po, Mentor Ed. Ayan, salamat po. Sana No? po nasagot ko yung tanong. Ay, grabe. Actually, mas higit pa dun sa gusto ko sanang sabihin. Pero, grabe. Talagang na-duplicate ko na si Mentor Normalin. Congratulations po. So, yun yung pinaka po doon eh. Importante po na mauna ka, ulitin ko yung sinabi ni Mentor Normalin, kailangan mauna ka, then ma-duplicate mo sarili mo, and then turuan mo yung lahat ng tao mo na nasa baba. Kasi bakit? Hindi naman para sa iyo yun eh, kundi para sa kanila. Dahil ito yung doon eh, once na yung downline mo o yung leader mo umangat, kahit anong gawin mo kasama ka sa pag-angat. Yun eh. Pero
kunwari nagkakapag-pay in yung downline mo, sila kikita naman na talaga sila do'n. Pero kung hindi ka kikilos, kung hindi ka gagalaw, hindi ka matututo, walang mangyayari sa'yo kasi kabilat ka kasi ang nagpa-pay in yung kabilang side lang, eh, Yes. 'di ba? So, ibig sabihin, yeah, meron kang spillover do'n, meron kang mga income doon, pero kung wala kang kabila, which is ikaw din yung gagawa, balewala din po. Hindi ka rin po makakapunta doon sa financial freedom na sinasabi natin kung ikaw mismo hindi kikilos. So, unahin po natin yung sarili natin. Ayan po. And Salamat, wag po Mr. titigil. Normalin. Wag lang po titigil. Yes. Dire-diretso lang. Dire-diretso lang. Trabahuhin po natin yan, kaliwat kanan, taas at baba. Likod at harap. Likod at harap, trabahuhin po natin. Ayan, maraming salamat po. Mentor Hannah? Ayan, thank you po no sa mga question po no na ibinagsak ng ating mga mentors. Ang daming learnings at ayan po Ate Mens, I'm the last na mag-question po sa iyo no. So ayan, ang bago pa ako mag-question, thank you din doon sa proper mindset na natutunan ko ngayon no. Saka yun nga, yung pag-take initiative ng mga host and speakers kasi doon po talaga tayo unang natututo no. So yung question ko po no, Ate Mens, ano po ba yung reason ng mga mentors bakit po sila nagki-quit sa I Am Worldwide and ano po ba yung pwede niyo pong ibigay na tips para po sa mga nakakaramdam po ng ganong moment, especially iyon, nararamdaman ko din po siya siguro mga ilang months pero I'm always here talagang inaano ko yung sarili ko, binuboost ko siya. Eto pag-i-speaker. So ayun po yung tanong no, ano po yung mabibigay niyo po na tips para po sa mga mentors po na gano'n yung nafi-feel po nila? Ay, hirap naman ng mga tanong nyo. So, ganito po kasi, para sa akin, una, ask yourself, bakit ka ba nag-join sa I Am Worldwide? Ano yung reason mo? Pangalawa, kailangan daw po kasi mas malaki yung, ano na nga yun? If you you have to know your deepest why. Because if you know your deepest why, the hardest how is easy. So, yun lang po yun. Kasi, pag hindi natin alam yung reason natin bakit tayo pumasok sa I Am Worldwide, hindi talaga, magkakaroon tayo ng mindset na, wag na nga, iba na lang gawin ko, wag na ito. Kailangan talaga natin na malaman natin ano ba talaga yung reason kung bakit natin ginagawa itong I Am Worldwide. So ako, what is my reason why I'm doing my I Am Worldwide? Because I wanna get my time and financial freedom. Bakit ko gustong makuha yun? Kasi gusto ko magkaroon ng time sa mga anak ko. Na hindi ako nag-iintindi ng panggastos. Gusto ko na mayroon akong peace of mind na pagtanda ko, kumikita ako kahit na hindi ako magtrabaho physically. Hindi ba? So, dapat focus ka dun sa goal mo. Ano bang goal mo? Ano ba yung gusto mong ma-achieve? Kailangan mong mag-focus doon. And isa sa reason, kasi ako minsan dumadating din ako dyan, nagko-question din ako, tama pa ba to, ganyan-ganyan. Pero kasi, nag-build ako ng team. Ang reason ko is mag-build ng team. Pag nag-quit ako, ayokong i-abandon itong mga tao na to na naniwala sa akin. Why would I abandon them? Kasi naniwala sila sa akin na kaya kong makuha yung financial freedom ko, na makukuha din nila. Sumunod sila sa akin eh. Pag nag-give up ako, paano na sila? So, I cannot give up. Kahit na nahihirapan ako, I cannot give up because of my deepest why and because of the team. Kasi bumuo ako ng team eh. Yes, kasi kung titingnan natin sa ngayon, yung kikitain lang, talagang maraming magko-quit. Kasi hindi nga siya gano'n kadali. Simple lang siya pero hindi siya gano'n kadali. Pero dapat ang foresight malayo. Huwag mong tingnan yung ngayon. Kasi yung ngayon is ito pa lang. Pero dito nga hindi siya papaliit ang income, papalaki. Hindi ba? Basta gawin mo lang yung proseso. Gawin mo lang, sundan mo lang yung proseso. Kasi pag hindi natin sinundan yung proseso and tiningnan lang natin yung ngayon,
magkukwit talaga tayo kasi matatakot tayo eh. Matatakot tayo dun sa nakikita natin ngayon na parang, ay, wala namang nangyayari, parang wala namang resulta. Pero kung tatrabahuhin natin ngayon, and ang foresight natin, mga 3 to 5 to more years from now, definitely makukuha natin. Hindi man siguro ganun kalaki sa nakuha nila, pero meron tayong makukuha. Hindi man ganun ka-great na financial and time freedom, pero magkakaroon tayo ng time and financial freedom. Definitely yun. Kasi yun yung vision ko. Kung nakikita mo yung vision, hindi ka magkukwit. Kung nakikita mo yung mangyayari sa'yo 5 years from now, hindi ka magkukwit. Di ba nga, minsan kasi, kung naranasan nyo na, kung sino man dito yung nakaranas ma-interview sa trabaho, mayroong question doon palagi na, how do you see yourself 5 years from now? How do you see yourself 10 years from now? Dapat yun yung nakikita mo. Kasi yun yung magmo-motivate sa'yo doon sa trabaho na pinapasukan mo para trabahuhin mo siya ng tama at trabahuhin mo siya ng maayos and trabahuhin mo siya na ibibigay mo yung 100% mo. So yun lang po. Thank you po. Ayan, thank you po. Pang Miss Universe. Ayan, thank you po. Thank you po sa lahat ng mga mentors, no, na mga nag-participate, sa lahat po ng nagtiyaga at attend po ng trainings, no. Ayan, mag-closing prayer na po tayo, mga mens, sa lahat po ng nandito. Ayan, so closing prayer na po tayo, no. Thank you, Lord God, sa lahat ng ito, Panginoon, sa lahat ng mga naranasan po namin na, Lord, na experience, so God. Once again, we thank you, Lord, for your presence, Lord, your understanding, your wisdom, Lord, through sa speaker po namin, kay Mentor Normelin. Salamat po, Lord, sa lahat ng journey niya, simula nung, Lord, nag-start siya mag-work until now. Thank you, Lord, na yung life niya, Lord, is inspiration to others. Maraming salamat po, Panginoon, dahil, Lord, nandun ka po lagi, Lord, sa times, Panginoon, na Lord, yung paano siya yung hardworking niya, Lord, sa lahat ng mga past na nangyari sa buhay niya. Thank you, Lord, na yung buhay niya ay nagiging light and shine sa mga mentors, sa aming mga nakikinig for today. And thank you din, Lord, sa lahat ng mga mentors na to, God, sa lahat ng mga na-apply po namin, na mga natutunan namin for today. And thank you, O God, that you given us the strongest faith and Lord, kung paano namin ginagawa yung pagbibusiness namin, Lord. And thank you din, O God, na that we have always the humble spirit, Lord, na humble heart and willing na, Lord, na makinig. And maraming salamat din, O God, sa lahat ng mga mentors po namin na patuloy, Lord, training. And we ask you, O God, and we thank you, Lord, sa lahat ng may sakit karamdaman. We thank you, Lord, na sila, Panginoon, ay pinagaling mo na. Even, Lord, may mga times na in pain sila, Lord, sa mga nararamdaman nila sa physical nila, Lord. Lord, we lift you up, Panginoon, ng lahat ng may mga sakit karamdaman. Even, Lord, may mga emotional problem, Lord. May mga physical problems sila, Panginoon. May mga anxiety, depression. And we thank you, Lord, na this is free, Lord, na may freedom sila, Panginoon, sa lahat ng mga nararamdaman nila. Even, Lord, sa pinaka-deepest emotion nila, Lord, na salamat na ikaw nagpapagaling. We thank you, Lord, for this day and your grace and your mercy. Lagi namin kasama. Thank you, Jesus, through your Holy Spirit, Lord. Maraming salamat. This is, we pray and declare in Jesus' mighty name. Amen. Ayan, thank you po, mga mentors, no? Thank you, Mentor Normelin. Ayan, Thank you din, po. Mentor Hannah. Thank you so much talaga. I appreciate it. Thank you, Thank Mentor you, Mentor Ed. Normelin. Thank you, Mentor Thank you po sa Thank you, lahat. Mentor Hannah. Hannah. Thank you po. Thank you Thank you, po. Mentor Edward. Thank you, Thank Mentor you sa Thank you, inyo Normelin. Mentor lahat. Normelin. Thank you, Mentor Thank you, Hannah. Thank you po sa Thank you lahat. Thank po. you, Thank you po sa everyone. inyo. Thank you, Mentor Nida. Thank you God po. bless. Thank you, Mentor Normelin. Ang lupit-lupit, no? O, diba? Thank you, Grabe. Mentor Wilma. Grabe. Thank you, Thank you Kurt. po. Thank you, everyone. God Thank bless. you, Normelin. Thank you, anak. Mentor Napakalupit Elsa. na. O, diba? Mana kay nanay, no? Kasi mana tayo kay tatay. Congratulations, Mentor Edward. Welcome. Thank you po. Ingat kayo lahat. Congratulations po sa inyong lahat. Thank you, Ate Congratulations Mens. po. Thank Okay. you po. Bye, everyone. Bye Bye po. po.